Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ocampo sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ocampo. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaykot ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 67. Maging ang lahi ni Jose sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Efraim. Maging ang lahi ni Jose sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Efraim. King lahi ni Jose sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Efraim. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ng aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan habang amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Ocampo sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Ocampo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Ocampo. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata, ang talata po ay 4. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, ipinasasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon na si David ay nagpasugo kay Abigail at ipinasabing nais niya itong mapangasawa. Kapag atin pong binalikan ang simula ng banal na kasulatan, matatagpuan natin na si Abigail ay tunay na kaakit-akit. Maganda, sabi ng banal na kasulatan, ang patungkol sa kanyang pagbabahagi. Patungkol kay Abigail, maganda at matalino. Kaya po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi po nakakataka
na nung nabatid ni Haring David na sumakabilang buhay na ang kabiyak ni Abigail na si Nabal, ito'y kanyang ipinabatid niya yung kanyang pagnanais na maging asawa ang babaeng si Abigail. Alam niyo po mga kapatid, kung simple lang nating titignan ang bahaging ito ng banal na kasulatan, sasabihin natin na, may asawa na si David, bakit gugustuhin niya pa magkaroon ng isa pa? Pero alam niyo naman po, sa kanilang kapanahunan, ang mga kabiyak ay itinutukoy nila, tinitignan nila bilang pagpapatunay ng kanilang kapangyarihan at ng kanilang kakayahan. Ano po? Siyempre, si Haring Solomon po, kung inyong maaalala, merong 1,000 kabiyak. Actually, 700 doon ang urig at yung 300 mga on the side. Ano po? Pero, iba po itong pagpili ni David kay Abigail sapagkat si Abigail ang nagligtas sa kanya sa siguradong kapahamakan. Well, ito po ay sa kadahilanan na yung paghihiganti na kanyang nais na gawin kay Nabal, yung pong kabiyak ni Abigail, ay hindi nais ng Panginoon sa kapamaraanan na nais ni David. Ito po yung sinabi ni Abigail. Naku, huwag niyo pong pagsayangan. Ano po? Parang ganun yung sinasabi ni Abigail. Huwag niyo pong hayaan na madungisan ang inyong kamay sa taong sinabad. At alam niyo po, isang katotohanan, ang Panginoon ang naghiganti para kay Haring David. Namatay po si Nabal. At ito po'y nagpapatunay na ito yung sinabi natin kahapon sa pagtatapos ng ating pagbabahagi patungkol sa paghihiganti. Ang Diyos ang maghihiganti. At sa pagkakataong ito, tinatanggap na ni David yung bunga nung kanyang pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang bunga ng banal na espiritu na pagpipigil sa sarili ay bahagi ng kaloob ng Diyos para sa kanyang mga anak. Bernie, parang hindi ako nabahaginan yan. Bernie, parang wala ako niya. Alam niyo po, marami tayo na magsasabi na absent tayo nung naipagkaloob ang bungang ito. Pero isa pong katotohanan, mga kapatid, kailangan po natin itong i-practice. Kailangan po natin na hindi magpadala sa emosyon. Kailangan po natin na magbigay ng sapat na panahon na atin pong pag-isipan bago tayo gumawa ng hakbang. Yun pong recent ko na readings patungkol sa reaction and response. Alam niyo po, ang pagkakaiba niyan, parehong sagot. Pero, yung reaction, ito kung ano yung agad na naramdaman, agad na naisip. At usually po, ito ay bunga ng emosyon kapag reaction. Pero, ang response ay bunga ng pag-iisip. Ang response ay bunga ng pagtitimbang ng mga, kapag ito ang sinabi ko, ito ang posibleng mangyari. Kapag ito naman ang sinabi ko, ito naman ang posibleng isipin ng mga tao. Kaya,
Ano po ang mas mainam? Ang reaction o ang response? Hindi po ba? Bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayo ng Panginoon na huwag basta-basta mangusap, huwag basta-basta sumagot. Alam niyo po, nakakatuwa itong bahagi ng banal na kasulatan sapagkat nung sinabi nila, inutusan sila, no? Pupunta sila kay Abigail, pinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Mga kapatid, dapat nating kung tayo po tatanggap ng balita, ano bang marapat nating itugon? Ano, dapat tayong, ay, naku, tuwan-tuwa, no? Kung magandang balita, no, masayang-masaya. Alam naman po natin, alam niyo, sabi nga nila, kapag ikaw ay maligayang maligaya, pagkatapos yan, sigurado may. Pero, kung magbibigay ka ng panahon, pag-iisipan, babantayan, at tutugon ng naaayon sa nararapat. Alam niyo po, ako'y nananalig. Hindi natin pagsisisihan yung ating itutugon. Recent lang po, ang inyong lingkod ay nakadama ng kalungkutan sa kadahilan ng ako po ay nag-expect na meron pong magsasabi sa akin o magpapaalam na, Pastor, ganito, ganyan. At nung wala akong natatanggap hanggang nalaman ko na lang na ayun na nga, nangyari na yung dapat mangyari. Nang wala akong kaalaman. So, hindi ako pinasabihan, nalungkot po ako. Gayunman, sabi ko, wala naman akong karapatan ako na ipagpilitan yung aking sarili. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat tinuruan ako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa akin, sa mga pagkakataon na ikaw ay umaasa, na ikaw ay bahagi o na ikaw ay ituring na mahalaga, sabi ng Panginoon, alamin mo na para sa akin, ikaw ay mahalaga. At alam niyo po, ito yung pumawi doon sa kalungkutan na mayroon ako. Ano po? Sapagkat para sabihin ng Panginoon sa akin yon na para sa akin, ikaw ay mahalaga. Hindi ba ipinapaunawa ng Panginoon sa akin na higit yung kanyang pagmamahal, higit yung kanyang pagpapahalaga sa akin kaysa kanino man. Kaya dito ko po inaanyayahan ang bawat isa sa atin, yung pagpipigil sa sarili. Huwag tayong magpadala dun sa agad na emosyon. Samantalang maaring taglay natin ito, ano po, at magkaroon tayo ng reaksyon, agad-agad na reaksyon. Pero dapat nating maunawa, higit sa lahat mga kapatid, tayo ay lingkod ng Diyos. Hindi man tayo pahalagahan ng sanlibutan, siguradong napakahalaga natin sa ating amang sumasalangit. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpapahalaga sa amin na inyong mga lingkod. Sa amin pong mga sarili, may mga pagkakataon na kami po ay nakapag-iisip na sa aming pagtitimbang sa aming mga sarili, iniisip namin na kami walang halaga. Pero sa kadahilan ng ang katotohanan, mas mahalaga ang inyong pagpapahalaga sa amin kaysa sa pagpapahalaga ng sanlibutan.
Ang aming panalangin, Panginoon, kami magkaroon ng ganap na kaunawaan sa inyong katotohanan upang ito ang tunay naming malakaran at kami ay hindi malihis sa kasinungalingan ng kaaway, bagkus ang aming tahakin ang landas ng inyong katwiran at kabanalan. At Lord, kami po'y nananalig na ang pagpipigil sa sarili ay inyong tunay na ginaganap sa amin upang kami tunay na makalakad at makaganap ng inyong kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Ocam sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin, Panginoon, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Ocampo ay iyong pagkaisahin. Ikaw po ang humanap, ikaw po ang gumawa ng paraan na mag-ugat ang pagmamahalan, pagkakaisa ang unawaan upang tunay na maitatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Ocampo. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang fire of revival sa bayan ng Ocampo sa pangalan ni Jesus. Yan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at hayaan mong umunlad sila katulad ng pangako mo. At sa pangalan ni Jesus, maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao habang patuloy mong itinutuwid yung aming bayan upang aming maganap ang pagkatawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Gabayan, ingatan, ipagtanggol mo po sila upang malakaran nilang dakilang kalooban. Gayun din yung aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong itinalaga sa kanila. At sa pangalan ni Jesus, dasal din namin ang iyong pangunguna sa aming mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ipagkaloob mo ang lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nilang dakilang kalooban mo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mong mapangyari ang iyong nais. As we also declare the fullness of your blessings and anointing sa aming mga kapatid amang Diyos na inyong tinawag upang ganapin ang inyong dakilang kalooban. We also declare your blessings sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Hiling namin na kayo'y magtagumpay at tunay na maganap ang inyong naisip sa aming mga ministeryo. We also pray for the fulfillment of your purposes among Diyos sa mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin. We pray for the fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hiling namin ang iyong pangunguna sa mga misyonero, sa mga iglesia at sa mga lingkod mo. Dasal namin ang apoy ng revival na manatili sa kanilang puso. Ganyan din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Hiling namin ang iyong pangunguna sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Sinasalitaan namin ang fire of revival in Jesus as we declare peace,
over Israel. Maraming salamat. Ng aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.